Magandang araw po. For today's topic, kapag successful ka na sa iyong kambingan, maraming negosyo ang pwede mong makamtan. Yan ang usapin natin ngayon after this short intro. Kay sarap mangarap, kay sarap magkaroon ng goal sa buhay. Minsan akala natin ang lahat ay hanggang pangarap lang. Pero kapag ang passion natin ay sinamahan na natin ng tiyaga, ng sipag, ng disiplina, at ng dedikasyon, posibleng makakamtan din natin yung mga pinapangarap natin. Marami ang mga nagsisimula sa wala dito sa kambingan, nagsisimula sa native, sa konting native muna, hanggang sa dahan-dahan ng nagpaparami, hanggang sa nag-upgrade na at umabot na sa point na puro mga hybrid na yung mga inalagaan nila. At sa point na yun, na pag-hybrid na yung alaga natin, marami na, may mga Anglo Nubian na tayo, may mga Boer na tayo, may mga Alpine, Toggenburg, o kahit anong breed yung tinatahak natin, makikita na natin na ikaw ay nagtatagumpay na. Dahil doon sigurado mararamdaman mo na yung income mula doon sa iyong pag-aalaga ng mga kambing. Hindi lang tayo napapakaw doon sa native lang. Minsan akala natin hanggang native lang ako kasi wala akong budget. Pero kapag pinaparami naman natin yung native natin, dahan-dahan na rin nating ma-upgrade yan at dahan-dahan na nating marating yung mga pangarap natin. Na doon na tayo sa pinakamagandang lahing kambing na pupwede na nating ibenta sa mas magandang presyo. Tulad ng sinasabi natin, maganda dito kapag nasimula tayo sa native kasi dahan-dahan muna tayong natututo at sumasagap muna tayo ng learnings. Karamihan sa mga nag-aalaga ng kambing na mga naging successful ay nagsimula lang din sa wala. Nagsimula sila sa kaunting kambing lang. Wala silang kinikita pero dahil passion nila, tinuloy-tuloy nila yung mga pag-aalaga nila. Pero kung may budget naman tayo, wala namang magiging problema. So, pwede naman tayo bumili ng mga hybrid. Importante lang, sumali muna tayo dun sa mga seminars. Alamin muna natin maigi lahat ng mga pasikot-sikot dyan sa pag-aalaga ng kambing. Okay, magsimula muna tayo sa native para kung meron mang mga failure na maranasan natin, hindi pa natin masyadong madama yung sobrang laking pagkalugi. Compared sa direkta na tayo nag-alaga ng mga hybrid na napakamahal din at napakasayang kung mamamatayan lang tayo ng mga hybrid nating mga kambing. So itong native mas matibay naman ito sa sakit. Kaya kahit papano hindi naman natin minamaliit yung native. Ang maganda dito sa native matibay sa sakit at talagang sanay na sanay sila dito sa klima sa Pilipinas. So maganda kapag may target tayo na mag-alaga ng mga hybrid na, i-apply na natin dun sa mga native natin. Yung mga dapat nating pag-aaruga para dun sa mga hybrid para masanay na tayo. Kung maaari nga, practicein muna natin yung sarili natin na dapat yung mga native natin walang mangyaring mortality. I-challenge natin yung sarili natin dahil kapag nag-aalaga tayo ng mga kambing, hindi talaga maiwasan yung mortality. Pero kung i-challenge natin yung sarili natin, gagawin natin yung lahat ng mga pamamaraan, so posible rin naman na walang magiging mortality. Katulad na lang ng karamihan ng mga breeders ng kambing, mga malalaking mga farm katulad nito, bihira lang sila na magkaroon ng mortality. Kung minsan nga, wala pang nagiging mortality dun sa mga kambing nila. Dahil nga dun sa galing na nila, galing na ng kanilang mga techniques, dahil sa mga natutunan na nila. Dahil karamihan dyan sa mga malalaking farm ng kambing, matagal na rin silang nag-aalaga. Yung iba dyan, 10 taon or 20 years. So, sobrang haba na ng naging experience nila. Wherein, may kasabihan nga tayo, experience is the best teacher. Dahil doon, talagang actual nilang inaalagaan. Hindi lang yan dun sa libro lang na nababasa natin. So, yan yung pinaka-actual. Doon talaga nagta-try and error. At doon talaga natin matutunan lahat. Exactly yung pangangailangan ng mga alaga natin. Dahil kahit may magsabi man na ito yung mga step by step na gagawin natin, safe na yung kambing natin. Pero hindi pa rin natin sure na yan, sigurado 100% kasi nasa ibang area naman tayo maglagay ng kambing. So, yung testing na yun na binibigay sa atin na listahan, doon sa area nila. Pero kapag doon sa area natin, hindi pa natin alam. Hindi pa natin masabi kung talagang perfect natin yung pag-alaga ng kambing katulad nung pag-alaga niya dun sa kanya. Kaya kahit yun ay napakaliit lang naman na porsyento ng problema, pero yun ay dapat pa rin nating tingnan na posible pa rin maka-epekto dun sa pag-alaga natin ng mga kambing. Kailangan tingnan natin lahat ng butas kung ano yung magiging problema at huwag tayong basta makampante na ganun lang kadali yung pag-alaga ng kambing dahil maraming mga challenges din talaga ang may pinagdadaanan dito. Lalo na yung mga bagyo, yan ang pinakakalaban natin. Dahil marami tayong nakikita, lalo na nitong nagdaang bagyong Odette, may mga kambingan nawasak yung bahay ng kambing. So, nung natanggal na yung mga bubong, nabasa yung mga kambing at binagyo, hinangin. So, na-stress yung mga kambing. So, pwedeng magdulot din yun ng pagkakasakit. Yung iba nga, nadaganan pa. So, talagang napakalaki na, talagang napaka-worst na kahit na anong ginagawa mo na safety dun sa kambing mo. Kung ang kalaban mo naman ay ang kalikasan, dun talaga minsan wala na tayong panangga. Maliban na lang kung mahulaan na natin yung mangyayari. Kaya sa akin lang, sarili kong opinion, kapag nagnegosyo tayo, wag nating ibuhos lahat. Kailangan magtira din
tayo sa ating sarili. Kung meron tayong 100,000, ilagay natin yung kalahati kung gusto natin, 50,000. Importante, meron pa rin tayong naitabi. Kung magkaroon man ng mga challenges pa dyan, hindi maapektuhan yung buong buhay natin. Dahil meron pa naman tayong itinira at meron pa tayong pangalawang pagkakataon na pwede pang gawin. Kung hindi naman tayo ganun ka risk taker. Maliban na lang kung talagang di tayo takot sa risk at importante, may kakainin pa rin yung pamilya natin kahit na ibuhos natin yung lahat, wala namang problema yun. Nasa atin na rin yun. Dahil tayo naman yung magnenegosyo. Dahil dito naman sa pagkakambing, kapag ikaw ay naging successful na dito, naparami mo na, napaganda mo na yung pagkakambing, magagandang lahi na yung alaga mo, sulit na sulit ka na rin. Dahil yung income mo dito higit pa sa pagiging employee. Matatawag ka na rin dito na businessman. Dahil kapag passionate tayo dun sa ginagawa natin, kung passion natin itong pagkakambing, hobby na natin yung ginagawa natin, na-enjoy na natin, kumikita pa tayo. So walang kapantay yung ganda, yung komportable na ating mararamdaman dito. Dahil ang pinakamagandang negosyo ay yung passion natin. Kung yung passion natin ay pagkakambing, so ibuhos natin yung sarili natin dito. Basta lagi nating sinasabi, huwag nating ibuhos lahat. Basta gawin lang natin yung pinaka-best natin dito sa pagkakambing. Ang mga produkto naman natin dito, kapag tayo nagparami na ng kambing, mga hybrid na yung alaga natin, pwede tayo magbenta ng mga pang-breed naman na kambing. Doon sa mga breeders, mga backyard breeders, na gusto rin mag-upgrade ng mga kambing nilang native. So ang maganda dito, napakaganda ng presyo ng mga hybrid na kambing. Pumapalo na ito ng 12 mil, 15 mil, o 20,000, 25,000. So yun yung pinag-usapang halaga dito. Hindi ito per kilo kapag ka mga hybrid na kambing na. Kaya mas maganda ang kitaan dito. Maliban pa doon, kung yung mga kambing mo naman ay pang milk type, mag-harvest ka ng gatas. Bubuo ka ng sarili mong produkto. Gusto mo naman magbenta ng ice cream mula doon sa gatas ng kambing, pwede mong gawin yon. Pwede ka rin gumawa ng keso mula sa gatas ng kambing. Kung may iba ka pang kakayahan, marunong kang gumawa ng sabon, pwede ka rin gumawa ng sabon mula dito. Although gagamit ka pa dito ng mga kagamitan na medyo magastos din, pero kapag naparami mo naman sila, wala nang problema yon. Madali na lang yun sa'yo. So yun na yung magmumultiply ng business mo. Mula doon sa pagbebenta mo ng pang-breed na kambing, pagbebenta mo ng preskong gatas, pwede mo na rin gawin yung paggawa ng ice cream, paggawa ng keso. Yung iba nga, nagtatayo pa sila ng training center doon sa area nila para doon sa mga nais mag-alaga ng kambing. Kaya napakaganda ng pwede natin makamtan mula dito sa pagkakambing natin. Kapag naging successful na, naparami na natin yung kambing natin, na-upgrade na natin. So kung may sipag, tiyaga at disiplina tayo dito, talagang may mararating tayo dito sa pagkakambing natin. Importante lang sa mga ginagawa natin, gawin natin yung pinaka-best natin para someday makamtan naman natin yung pinaka-best na para sa atin. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming upload. Shoutout Sir Rex Aguila Andal, Ma'am Melinda Manggong, Sir Jerome Show, Galawang Arman TV. Maraming salamat din kay Sir Janjan Istola sa napaka-inspiring na video na pinapayagan niya tayo na gamitin ito para ma-share din natin dito sa Farming Business ATBP. At sa inyong lahat po na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel, maraming salamat po.